Baklasin tayo na ito steering pump. Tuyo siya, di ba? Yan. Pero nagbabawas siya ng ETF ng power steering fluid. Kakalasin natin to. Yung may dalawang bolto na 14 mm tsaka yun 19 yata to yung sa bracket 19. Okay, tsaka ito kalasin muna natin. Yan, kalas na natin. Wala siyang leak, walang leaking yung dun sa steering pump niya, dito sa steering pump tsaka dun sa steering gearbox niya wala din tagas, pero nagbabawas siya ng steering fluid. Yung steering niya nagbabawas siya. Okay, nagbabawas siya ng steering fluid niya. Ito binaklas ko na siya. Ito yung steering pump. Sa nakakabit to sa makina na 4HF1. Ito may tanggalin mo lang yung nut, taka yung lock nut niya, tapos may washer pa yan na lock. Ayan, ito yung tanggalin natin yung gear niya. Okay. Ayan, tatanggalin natin dito yung snap sa spring niya, snap spring lock. Okay. Susungkitin nyo lang to ng snap spring plier. Ayan, ganyan. Okay. Problema nito yung ano kasi yung suspe ko dito is yung oil seal nya. Yung oil seal nya, titingnan natin yung oil seal kung okay pa ba yung oil seal, yung mga o-ring nya. Tsaka may mali ito na ano, parang piyesa sa loob, may maliliit. Pag binaklas nyo to, mag-ingat lang kayo kasi baka mawala, mabawasan ng isa. Kasi marami to. Ito yung snap spring lock nya. Ito yung naglalak sa kanya. Sunod dito yung bearing na. May bearing sa loob. Okay, ito yung isi-share ko sa inyo ngayon. Yung pagbabaklas ng steering pump ng 4HF1 na makina. Sana may makuha kayo ditong idea or tips. Kasi yung issue talaga nito, walang tagas pero nagbabawas ng ETF niya, ng power steering fluid niya. Okay, kaya ako to dinesisyonan na baklasin. Kasi duda ako dito sa ano niya. Ito yung ano niya, yung takip sa likod. Ayan, may maliliit yon sa loob na ano, na parang ilisi. Yun yung nagpapump nung ETF fluid niya, ng steering fluid, para magpump ng ETF papunta dun sa steering gearbox para hindi tumigas yung manibela pag pinipihit ng driver. Sa mga subscriber ko, sa mga nag-subscribe dyan sa akin, maraming salamat sa inyo. Malaking tulong talaga sa akin yung pagsa-subscribe nyo, para lalo pa tayong gaganahan sa upload ng mga ginagawa natin tungkol sa mga ganitong bagay, para makakuha kayo ng idea, para kahit kayo na lang gumawa, kayang-kaya nyo na mag DIY. Okay, ito yung o-ring nya, tinanggal ko na. Ayan. Matigas na yung ano, o-ring nito, matitigas na. Ito pinupokpok ko siya, papalabasin ko na kasi yung bearing nya, tsaka itong ano. Pero yung pagpupok ko niyan, hindi yan mabigat yung pagpupok, hindi yan malakas. Dahan-dahan lang kasi hindi pwedeng madamage yung shafting. Okay, yung bearing nya okay pa naman, wala namang alog, suwabe pa yung ikot. Saka sa magsa-subscribe pa lang, maraming salamat din sa inyo. Sana may makuha kayong tip dito, para kahit kayo lang kayang-kaya nyo na gumawa.
Okay. Tanggalin natin yung o-ring nito. Yung o-ring nito, bali sa out ng steering hose niya is dalawa. Yung dalawang maliliit. Tapos dito sa loob, mayroon siyang ganito yung may korte na pakurba yung yung o-ring. Tapos mayroon siya sa gitna na maliit na o-ring, tsaka sa gilid malaki. Bali yung pabaluktot niya na o-ring is bali dalawa to. Pag wala tayong mabili na ganito, kasi medyo mahirap hanapin tong repair kit, maghanap ng repair kit nito, kaya yung o-ring nito na ibang klase, yung pabaliko, yung dulo baluktot. Pwede naman natin siya palitan kahit yung ordinary lang na bilog na o-ring, kasi kaya naman ng o-ring na magsunod sa kurbada ng niya, parang guide. Okay na lang naman to kasi may parang guide siya. Pag wala tayong mabiling kagaya nitong o-ring, yung ibang o-ring na lang ikakabit natin na ibang klase, hindi kagaya nito, pero pasusukatan natin ang o-ring para magawa natin to. Kasi hindi na pwede ibalik yung luma niya kasi medyo pit-pit na. Pag binalik natin baka mag-back job yung gawa natin, baka tatagas, babaklas na naman tayo. Okay. Yung kasama ko, pinapanood ko na rin para matuto na rin siya mga ganitong steering pump. Okay, kakalasin lang natin to. Okay, makapit lang tong lock nya. May kasi to, may parang pin, dalawang pin. Medyo makapit lang. Kailangan kasi pag sinusungkit mo to, balance, pantay sila. Kasi to 0-0 yung sukat. Ito, ayan. Ayan, may mga maliliit to, ayan, kagaya nito, nalaglag siya. Ayan. Ito yung iingatan nyo lang pag bumaklas kayo, kasi baka mabawasan ng isa, mawala. Tapos tingnan nyo rin kasi baka pagbalik nyo may bumaliktad. Ito yung mga papalitan natin, yung oil seal nya, sobrang tigas nya. Tigasan ng oil seal. Tapos tong o-ring, dalawa tong o-ring nya na ganito, yung patulis yung kabilang side. Okay, ito nalinis na natin ng konti. Ayan, yung brand nya, Kayaba yung brand. Ito yung housing nya. Ayan. Okay, ito na yung steering pump natin. Yung luma nya, tigas na. Ayan, parang kahoy, tigas na. Ito yung bago natin. Double spring to, ayan ito. Double spring. Bago natin kabit dito, lagyan mo natin grasa para lagyan natin ng grasa yun, oil seal nya, para pampaano din yun, pampatagal masira, para pag pinasok natin hindi masyado magasgas. Ayan. Okay, papasok natin dito yung maliit na spring sa labas na side, sa may gear na side. Yung malaki naman sa loob. Okay, pukpukin natin ng yung kasing laki na sakit, hindi pwede yung maliit kasi baka madamage. Lang to, dandaan lang na pukpok, hindi naman malakas. Okay. Tapos kabit na natin tong bearing nya. Ayan. Tapos yung circlip lock nya
Yun yung mag-lock dito. Ayan. Para hindi ma-damage, lagay muna natin yung nut tsaka pupukpukin ng bahagya. Okay. Ayan. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Malaking tulong sa akin. Tsaka pa-click na rin ang notification bell para pag may bago akong upload, ma-update ka agad kayo. Okay, huwag kalimutan yung ito, yung flat washer nya, lock nya, kasi yun yung tutupiin natin mamaya para mag-lock doon sa nut ng gear para hindi pag lumuwag man, hindi siya basta-basta lalabas. Ito yung o-ring nya na maliit na sa gitna, ayan, sabi ko kanina. Okay, tapos itong malaki nya sa gilid, ayan. Tapos yung medyo mas malaki yung pabalik ko yung dulo, yung patulis na kurba. Yan ikabit natin dyan. Ito. Wala tayong nabili na ganito yung forma, kaya yung pabilog na lang. Huhubugin na lang natin para pumasok dyan sa guide ng o-ring nya sa lagayan. Ayan. Pag medyo masikip, medyo maiksi, inat-inatin lang ng bahagya, paikot. Okay, yan. Pumasok naman siya. May guide yan. Yung parang kinaka-dowel niya. Kailangan masintro. Yan, itapat mo yan dyan. Yan. Kasi pag hindi mo tinapat, hindi mo maipasok yan, tatabingi. Tsaka madadali yung o-ring natin. Ito yung sinabi ko na may maliliit na pyesa. Ito yung iingatan nyo pag ginagawa nyo to, kasi baka malaglag, mabawasan ang isa. Yan, maliliit. Ito kasi yung nagpapump ng ng steering fluid nya. Okay, ito yung isa niyang cover para hindi lumabas yun. Okay, ayan, tingnan nyo lang kung paano ikabit yan. Okay, di ba? Ano lang, simple lang, madali lang gawin. Tapos ito may bracket, may may tatlong stud, tsaka isang stud bolt, tatlo, tsaka isang bolt. Kasi yung tatlong stud na yan, nakakabit dyan yung bracket na naka-attach dun sa may makina. Okay, ayan, kabit lang natin to. Tapos pag nakabit nyo na, subukan yung ikot-ikutin, o kundi kaya lagyan nyo na kagaya nyan, lagyan nyo ng itiip kung pumugsit ba. Ayan, kagaya nyan, pumupuslit, ibig sabihin okay siya. Ayan, malakas, ayan, okay, ayos na, nagpasirit na siya, sumirit. Ayan, kabit na natin tong bracket nya. Ito yung tatlong nut. Dalawa lang ikabit muna natin kasi yung isa, yung isang nut nya nakakunik yun sa bracket nung hose nya, yung pressure hose nya papunta sa steering gearbox. Okay, ayan, ayos na yan. Ilalak na lang natin tong nut nya. Ayan, kaganyan, tutupiin nyo yung kabilang side. Ayan, tutupiin nyo para mag-lock talaga siya. Ayan, para hindi na siya umikot. Pero bago ko yan nilock ng ganyan, hinigpitan ko na ng todo yan. Dito yan. Okay, ito, kakabit na natin ito dito yung sa steering pump ng Chip 1. Ito sa may bilhousing. Dito. Tapos lagyan na rin natin ng konting silicone dun sa o-ring para iwas leak. Huwag naman masyadong
yung silicone tama lang. Okay. Kabit na natin. Kabit muna natin. Wala tayong pisto ng camera Pakabit dito, kasi masikip. rito. Okay. Ayan, ito okay na, umandar na. Ayos, wala na, perfect na, wala nang problema. Okay, maraming salamat sa inyo. Subscribe na lang guys. Maraming salamat. Subscribe, like, comment, share. Comment kayo kung may ma-comment kayo. Okay, maraming salamat sa inyo. Malaking tulong sa akin yung pagsa-subscribe nyo. Ayan, Makina Isuzu for each ship one. Thank you.